So for today, ang ginawa na namin, nag-fluoride treatment kami sa mga bata, bunot, and cleaning. Game ka na ba? Hindi ba bagol-bagol ko doon? Sama ko late eh. Ay, ayan, bardagulan pala. Hindi sabi kasi 2 p.m. Okay na? Tapos ka nung sunod ka? Tagal naman. Ang tagal? Ang tagal? So, first question po, can you tell us about today and then ano pong nangyayari po ngayon sa Iwahig Covered So, Court? this is my yearly celebration talaga, birthday celebration. So, every birthday celebration, gusto ko talaga magkaroon ng dental mission and outreach program. So, for today, ang ginawa na namin, nag-fluoride treatment kami sa mga bata, bunot, and cleaning. And meron syempre kami mga grocery packs, pabigas, and pag-games. Pero yung bawat bata po ba, depende naman po sa kaso nila yung mga binibigyan niyo po sa service. Bakit sila check po nila? Yes, sino-check muna namin. Pero yung age talaga is 5 to 15 years old ideally with guardian. Pero kanina syempre may mga 10 years old, 3 years old. Kinagap na namin as long as may guardian. Kaya pa ng supplies. Pero yun po yung sa adults, wala po. Kung lang solid po na Kids. lang. Yes, yung sa adults namin, yun yung bibigyan namin. Yung mga grocery pack and mga pa-food. Bakit po parang yearly ito naging tradition na? Lagi ko nga sinasabi na since 2017 pa, talagang gusto ko na talagang tumulong. So ako kasi yung first dentist in the family, galing din kasi ako sa hirap. So yung first clinic ko nga sa baba ng bahay, very humble beginning. So sabi ko, once na nagkaroon ako ng work, kumikita na ako ng sarili ko, tulong ako. So since 2017, naging start na ako. Pero before, wala pang mga dental mission kasi nag-start ako sa mga home so, more on pakain, donation ng mga pampers. Tapos last year, nag-start talaga yung mga malalaking event na meron na rin talagang kasamang pang-dental. Kanina po parang meron din kayong pag-games or pa-trivia sa kasama yung mga staff nyo. Ano po yung mga napapansin yung parang myth or parang mga paniniwalaan Pinoy in terms of dental health na gusto nyong i-break? Usually, ang myth naman, pag akala nila natin, pagpunta nila sa clinic, pag nakakita ng dentista, masakit. Pero hindi nila alam, may mga preventive dentistry, katulad ng fluoride, hindi naman talaga masakit. Tsaka, lagi din nalang nasa isip na pupunta lang ako sa dentist pag masakit ako. Hindi priority ang oral health talaga, sadly, dito sa Pilipinas. How would you invite them po na para magbago yung perspective nila? Yun nga pa na hindi, porket pumunta ka sa clinic is, like tanggalin na kaagad. Ano po yun? Kaya ang ginagawa namin din sa mga dental clinic namin, we wanted to make it they feel it na friendly, comfortable, na sa clinic kasi namin talagang thorough check-up kami. So when the patient come in na gusto nila na cleaning lang, ang ginagawa namin, talagang ina-educate namin na ito yung mga kailangan, nasa kanila na yun kung ipapagawa nila or hindi. At as long as they are aware na meron pala silang mga ganitong problem. Pero sa dito po sa mission, may kasama po siyang oral care po, or parang package, like parang mas continuous po yung pagkalat Honestly po, for today, wala kaming mga oral care na binigay kasi ginagawa ko po kasi talaga magkakaroon kasi kami ng sariling brand na exclusive for Awesome Smile na sarili namin toothbrush. So, yun na lang yung inaantay ko. So, sana by next year, kasi yearly talaga to, makakapagbigay na kami ng oral health kit. So, ngayon, ang pinobide na lang muna namin is yung mismong treatment. So, meron din kasi kaming cleaning eh. Kaya meron kaming dalang portable dental chair. Tapos yun, dahil nga nagdaan yung bagyo, talagang hinabol na rin namin yung mga ibang relief goods para at least makatulong sa kanila. Kasi isa po sa mga nakapektuhan talaga no bagyo last. Pero kung matagal yung preparation niyo po kada dental, gano'ng matagal po yung preparation niyo? Usually 1 month. Doon syempre, pinaplana namin ahead yung date
Tapos yun, una talaga yung date kasi syempre we want talaga na meron din talaga mga ambassadors as much as possible kasi gusto ko talaga yung reach na malaman nila yung importance at meron palang ganitong nangyayari to grab that opportunity na rin. To spread the dental health awareness talaga yung important. Doc Sam, meron po ba kayo nakitang parang, ang dami rin kasi nauso sa TikTok ng mga trends about dental. Di ba yung mga ipin na nilalagyan ng nail polish, ganyan para pumuti. Or yung parang hinuhulma-hulma lang gamit yung, ano po yung parang warning nyo for that? Tapos meron pa, Dok, yung ano, parang pag may ano, parang spray ng pabango. Ano ba yun? Parang, kaya yung, may parang, Pag masakit yung ngipin, lalagyan ng pabango. kaya yung current flower, ano White Mga flower? ganun na bibili. So yung number one, yung mga parang kala mo candy mentos, itatapal pati butas. Alam nyo ba, ang daming cases ngayon na talagang lalong namamaga. Kasi ang tama naman talagang treatment dyan is tanggalin namin yung sira or yung cavity. Then that's the time we feel it. No? So, syempre ako very against ko dyan eh. Dahil nga, nagkakaroon ng mga misconception, tsaka misleading din sa mga pasyente na akala nila okay lang. Pero, pag pumunta na sila sa clinic, magala na yung sitwasyon. Sa mga spray naman, pag talagang, kunyari, mayroong masakit na ipin, may mga nabibili na daw ganun eh, that's temporary relief. Pero syempre, pinaka number one pa rin is to visit the dentist. para sa advice po. Para sa advice talaga, ano ba yung problem? Kasi, the more na pinapatagal natin, the more na talagang mas malala at irreversible. Dok, ito pong dental mission, may target po ba kayo number na like, na-cater po na children? Actually, ang target talaga namin na ma-serve ngayon, no, is nasa 3,000 million. So, kanina talaga ang dami na namin na cater talaga. So, nasa thousands na rin kami. Until what type of pwede? Actually po, ma'am, ngayon, dahil madami kasing volunteers, yun yung nakakatuwa sa mission din namin. Laging maraming volunteers. Baka matapos kami by 4. Kasi kanina, nakaka 1,500 na rin kami. Generally, Doc, sa clinic nyo, ano po yung popular treatments or maybe service? Actually, ngayon talaga, ang mga Pilipino, mas gusto talaga nila more on aesthetic. So, whitening, veneers, of course, ano din, mga braces para magpantay-pantay yung teeth nila. Yung isa nga sa talagang like kung sinasabi ngayon at gusto naming campaign na i-push this year sa Office ng Dental Clinic. Gusto ko talaga na beauty inside and out. Kasi marami kasing cases, no, with a patient talaga na nag-visit talaga sa clinic, naka-veneers, pero may gingivitis pala, maga yung gums, or sira na yung loob, bulok na. So, kaya ngayon, gusto namin talaga i-push yung preventive dentistry and dental health. Paano po yung mga nagdi-DIY na braces? Nakikita nyo rin po ba? Yes, maraming DIY pa. Actually, ina-action na naman na talaga ng Philippine Dental Association. Yun nga lang, syempre because of the social media, at marami pa talagang hindi aware, kasi diba, ang una naman talaga pag muna regardless na alam ba natin na license ko or hindi. Ang dami talagang cases na nasisira yung akala kasi nila lalagyan ng bakal, lalagyan Kasi din ng rubber. Pero hindi nila alam na kailangan professional talagang gagawa. Actually kasi pag graduate ka ng dentistry, after 6 years yun yung course kailangan mo pa ng mga specialization. So yung orthodontist, yung mga braces, separate aral pa kasi. Eh, your comment naman po dun sa mga patients na nagtutungkap ng mga bakal. Kami doon na kung pwede lang talaga namin ma-reach out na hindi po kasi di ba minsan because of the social media, di ba? Minsan hindi for the content. So sana i-consider din natin nila, malaman nila na pag once natanggal ko, wala na itong kapal. And baka madamage din yung mismong joke. Or magkaroon din sila ng TMJ problem, yun yung mga naglalak-lak yung jaw, aching, pain. Ito, Doc, sa experience mo for today, especially sa mga tao, ano yung question na nakakapagpa-shock sa'yo? May mga nagtanong ba sa'yo Inquiries regarding ngipin, regarding... Okay. So, for example, alam natin, malalaman mo talaga na hindi talaga sila na-align sa kung ano talaga ang importance of dental health. So,
For example, sa mga bata, no? Especially, meron kasi kami kaninang patient, 5 years old. 6 years old pa lang. Akala nila wala pang permanent. Kasi yung pinapabunot sa amin is permanent po na. So, as early as 6 years old kasi, lumalabas na yung first permanent molar. So ngayon, dahil hindi sila aware na ganong age may permanent na, akala nila puro milk teeth, milk teeth. Kanina napunutan na namin, kasi silang-sila na. And meron syempre mga questions, di ba, na pwede bang pustisuhan dahil merong bulok na naipin, na dapat tinatanggal nyo na talaga yung mga sirang ngipin bago talaga pustisuhan. Last question, Doc, you mentioned kanina na parang veneers din yung isa sa mga parang popular ngayon. Ano po yung mga common misconceptions about veneers na gusto niyo rin po parang bigyan linaw? Common misconceptions sa veneers na gusto niyo pong bigyan linaw? Parang kasi di ba daming natatakot na may shaving. Actually talaga ang veneers more on the aesthetic purposes talaga siya. When we say veneers siya, kasi meron din kasi tayong tinatawag na crowns o yung mga fixed bridge, no? Para sa akin kasi kung saan masaya ang pasyente, kung doon sila makaka-feel ng confidence, di ba? Kasi ang ngipin nakaka-affect din sa overall well-being pa rin natin, di ba? Like for example, sumakit yung ngipin mo, affected ka. Sometimes hindi ka na makakapasok sa work. Kasi hindi ka makatulog. So for me, sa veneers, kung masaya sila doon, di ba? At kaya talaga nila yung maintenance. Basta well-explained sa kanila, okay lang yun sa akin. Kasi marami na kasi yung patient, may mga preference sila eh. Na ang gusto ko lang i-correct sa kanila. Sometimes, yung pinapakita nilang picture ay baka bagay sa kanya, sa iyo, merong mas bagay. Thank you po.